isang bagong babala tungkol sa krisis sa klima. Batay sa pag-aaral, posibleng mawala na ang yelo sa dagat sa Arctic tuwing Setyembre, isang dekada mas maaga kaysa inaasahan. Habang nag-aalala ang mundo tungkol sa umiinit na Arctic, natutunaw na yelo at tumataas na antas ng dagat. Sabik naman ang Russia sa mga susunod na mangyayari. Para sa Moscow, ang natutunaw na yelo ay hindi lamang krisis sa klima, kundi gintong pagkakataon para sa kapangyarihan, yaman, at dominasyon. May mga likas na yaman na hindi pa nagagamit sa ilalim ng natutunaw na tundra at lumiliit na yelo sa dagat. Nag-aalok ang lugar na ito ng mga estratehikong ruta ng pagpapadala at pagkakataong maging pandaigdigang superpower. Ngunit ang mga ambisyon ng Rusya sa Arctic ay hindi lang sa pang-ekonomiya. Ang nagyayelong hanggahang ito ay tahanan ng isang matinding geopolitikal na drama. Nagbabanggaan dito ang lakas militar, mga pag-aangkin sa teritoryo, at pambansang pagmamalaki. Kaya bakit gustong-gusto ng Rusya ang Arctic? Kasing lawak ng rehiyon ang sagot dyan. Ang pangunahing layunin ng mga ambisyon ng Rusya sa Arctic ay kontrolin ang napakalawak na yaman ng rehiyon. Tinatayang 13% ng hindi pa natutuklasang langis sa mundo ay nasa Arctic. Kaya naman, ang Kremlin ay hindi lamang nais pasiglahin ang ekonomiya, kundi pati na rin ang paghihigpit ng kontrol sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, gamit ang langis at gas bilang kasangkapan sa pampulitikang pananakot. Ngunit sagana rin ang rehiyon sa mga mineral gaya ng nikel, tanso, at mga bihirang metal. Hindi lang sa itim na ginto. At naroon din ang Northern Sea Route o Northern Sea Route, isang bagong bukas na daanan ng pagpapadala sa kahabaan ng baybayin ng Arctic ng Rusya. Ang pag-urong ng yelo ay maaring magbigay ng mas mabilis na ruta ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asya, kapalit ng mga tradisyonal na daanan. Hindi lang kita ang layunin ng Rusya, kundi pati na rin ang kontrol. Nais ng Moscow na kontrolin ang Northern Sea Route sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga user, pagsingil, at pagre-restrikto na maaring makaapekto sa international na kalakalan. Ang interes ng Rusya sa Arctic ay hindi lamang dahil sa likas na yaman nito, kundi pati na rin sa militar at pampulitikang dominasyon sa rehiyon. Mula noong dekada 2000 minilitarisa na ng Moscow ang rehiyon. Muling binubuksan ang mga base noong panahon ng Soviet, naglalagay ng mga makabagong missile system, at nagtatayo ng mga puwersang may kakayahang nuclear sa malayong hilaga. Pero lampas sa pera at militar, ang pagtutok ng Rusya sa Arctic ay tungkol sa autoritaryang dominasyon. Ipinipinta ng Kremlin ang sarili bilang isang puwersang hindi mapipigilan, kayang sakupin kahit ang pinakamalupit na kapaligiran. Para kay Putin, ang Arctic ay patunay na karapat-dapat ang Rusya bilang isang superpower, kinatatakutan at iginagalang. Itinuturing niya ang pagpapaunlad ng langis at likas na gas sa Arctic bilang pangunahing tagapagpaandar ng ekonomiya ng Rusya. Susuriin natin sa video na ito ang estratehiya ng Rusya sa Arctic at ang mga panganib na dulot nito sa ekonomiya, militar at politika ng mundo. Higit pa ito sa pagkatunaw ng yelo. Ito ay tungkol sa isang lumalaking mapanlabang kapangyarihan na handang gamitin ang anumang paraan para baguhin ang pandaigdigang kaayusan ayon sa kanilang pabor. Ayon sa United States Geological Survey, tinatayang may humigit kumulang 70 bilyong bariles ng hindi pa natutuklasang langis sa Arctic. Halos 13% ng hindi pa natutuklasang reserba ng langis sa mundo. At tinatayang 1.6 trilyong cubic feet ng natural gas. Halos 30% ng hindi pa natutuklasang reserba ng natural gas sa mundo. Ang Arctic ay mayaman sa mahahalagang metal at rare earth metal na kailangan sa makabagong teknolohiya. Dahil sa mga yamang ito, ang Arctic ay naging sentro ng pandaigdigang interes sa ekonomiya at estratehiya. Mayaman ang rehiyon sa mga mineral tulad ng phosphate, bauxite, tanso at zinc. Manipagabay si maaalaga sa elektronika at construction na industriya. Ang Arctic ay mayaman sa diamante, kung saan Rusya ang isa sa mga nangungunang tagapagtustos sa mundo. Gayunpaman, hindi madali ang pagkuha ng mga yamang ito. Ang matinding panahon, permafrost, at malalayong lugar sa Arctic ay lumilikha ng mahirap na kapaligiran. Kailangan dito ng makabagong teknolohiya at napakalaking puhunan. Kahit na may mga hamon, napakalaki ng gantimpala. Totoo ito lalo na sa mga bansa tulad ng Rusya. Nakikita nila ang Arctic bilang mahalagang lugar para sa kanilang mga plano sa enerhiya at pagkuha ng pang-ekonomiyang kapangyarihan laban sa iba. Sige, bago tayo magpatuloy, gusto naming ipaalala sa inyo na pakipindot ang like button at i-share ang video na ito para matulungan kaming lumago.
Ang inyong suporta ay nagpapataas ng aming visibility at nakakatulong sa aming makapaghatid ng mas maraming kalidad na content. Maraming salamat po. Ang pagbabago ng klima ay nagpapainit sa Arctic at nagpapalambot ng yelo sa dagat na nagbibigay ng mas malaking access sa Russia sa mga mahalagang yaman nito. Ito ay maaring magpataas ng kanilang ekonomiya at impluwensya sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagkontrol sa malaking bahagi ng reserba ng langis at gas sa mundo. Maaaring maimpluwensyahan ng Russia ang mga bansang umaasa sa enerhiya, lalo na sa Europa at Asia. Ang estratehiyang ito ay malinaw sa mga malalaking proyekto ng Russia tulad ng Yamal Liquefied Natural Gas Plant at Vostok Oil Project na naglalayong palawakin ang kontrol nito sa mga yamang Arctic at palakasin ang posisyon bilang pandaigdigang kapangyarihan sa enerhiya. Ang Yamal Liquefied Natural Gas Plant, isang malaking proyekto na nagpapakita ng lumalaking impluwensya ng Russia sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya, ay isa sa mga pangunahing halimbawa ng pagsusumikap nito na mangibabaw sa mga yaman ng Arctic. Ang Yamal Liquefied Natural Gas Plant na matatagpuan sa Sapeta sa Yamal Peninsula sa Hilagang Siberia ay isa sa pinakamalalaking planta ng liquefied natural gas o liquefied natural gas sa buong mundo. Natapos noong 2018, may kapasidad ang planta na gumawa ng 16.5 milyong tonelada ng liquefied natural gas taon-taon at gas condensate. Ang Yamal Liquefied Natural Gas Plant ay bahagi ng mas malaking proyekto kasama ang isang seaport at paliparan. Nagpapakita ng laki ng pamumuhunan ng Russia sa Arctic. Mahalaga ang papel ng plantang ito sa estratehiya ng Russia na manguna sa pandaigdigang merkado ng liquefied natural gas. Ito ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng pera na sumusuporta sa autoritaryan nitong pamahalaan at nagpapalakas ng kapangyarihang pang-ekonomiya nito laban sa ibang bansa. Ang Russia ay nangunguna sa pandaigdigang supply ng liquefied natural gas. Dahil dito, naaapektuhan nito ang pandaigdigang presyo ng enerhiya at naglalagay ng presyon sa mga bansang umaasa rito. Isa pang malaking proyekto sa Arctic strategy ng Russia ay ang Vostok Oil Project, isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang Vostok Oil Project sa Hilagang Siberia ay naglalayong mapakinabangan ang malalaking reserba ng langis sa Arctic na may tinatayang produksyon na aabot sa 2 milyong bariles kada araw, pagsapit ng 2,035. Mahalaga ang papel ng proyektong ito sa plano ng Russia na pataasin ang produksyon ng langis. Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng katayuan ng Russia bilang nangungunang exporter ng langis sa mundo. Tulad ng sa liquefied natural gas, layunin ng Russia na kontrolin ang malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis. Magagamit ito ng Russia bilang kasangkapan ng ekonomikong presyon gamit ang enerhiya. Ang planta ng Yamal LNG at ang Vostok Oil Project ay mahahalagang bahagi ng estratehiyang ito. Nagbibigay sila ng mga yaman at kita na kailangan para mapanatili ang autoritaryan na rehimen ng Russia. Habang umiinit ang Arctic, mapadali ang pagtuklas ng mga yaman nito. Maaaring magkaroon ng mas malakas na impluwensya ang Russia sa global energy market dahil dito. Ang ganitong paglago ay nagdudulot ng tunay na banta sa kalayaan at katatagan ng ekonomiya ng mga bansang umaasa sa enerhiya. Habang itinatampok ng proyektong langis ng Vostok ang mga ambisyon ng Russia sa Arctic, ang impluwensya nito sa pandaigdigang presyo ng enerhiya ay umaabot pa sa labas ng langis, lalo na sa pamamagitan ng kontrol nito sa pag-export ng natural gas sa Europa, kung saan maraming bansa ang lubos na umaasa sa Russia. Ang ganitong pag-asa ay nangangahulugan na anumang abala sa supply mula Russia ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa presyo, lalo na tuwing may tensyong geopolitikal, gaya ng nakita sa sigalot sa Ukraine. Sa madaling sabi, ang kakayahan ng Russia na kontrolin ang pag-export ng enerhiya ay nagbibigay rito ng impluwensya sa global energy market. Bilang pangalawang pinakamalaking exporter ng langis at natural gas, ang Russia ay isa sa mga pangunahing manlalaro sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Maraming bansa sa Europa ang umaasa sa gas mula Russia para sa pagpainit at kuryente. Kaya nanganganib sila sa posibleng pagputol ng supply. Kahit pa binawasan nila ang pag-angkat, maaaring gamitin ng Russia ang pag-e-export nito ng enerhiya bilang pampulitikang kasangkapan na nagbabanta na bawasan ang supply sa mga bansang kumukontra sa kanilang interes. Ang pagbawas ng Russia sa pag-e-export ng gas ay maaaring magdulot ng kawalan ng katatagan sa pandaigdigang presyo nito. Ang matinding pagmimina ng Russia sa Arctic ay nakakasira sa kalikasan at nagpapalala ng climate change. Ang mga gawaing ito ay nagbabanta sa mga ekosistema sa buong mundo at nakakaapekto sa mga sensitibong rehiyon. Ang Arctic
na kilala bilang air conditioner ng planeta, ay may napakahalagang papel sa pag-regulate ng klima. Ngunit, ang pagnanais ng Russia para sa langis, gas, at mga mineral ay nakakasira sa delikadong balanseng ito. Mas mahalaga para sa Russia ang panandaliang kita sa ekonomiya kaysa pangmatagalang kalusugan ng kapaligiran. Ang pagpiling ito ay lalo pang nagpapainit sa Arctic, na may malalalang epekto sa buong planeta. Isa sa susing epekto ng mga gawain ng Russia sa Arctic ang paglabas ng greenhouse gases na nagpapabilis sa global warming. Ang paghukay at pagsunog ng mga fossil fuel tulad ng langis at natural gas ay naglalabas ng malaking dami ng carbon dioxide at methane. Ang mga gas na ito ang pangunahing sanhi ng global warming. Ang planta ng Yamal Liquefied Natural Gas ay gumagawa ng milyong tonelada ng gas taon-taon na nagpapataas ng global emissions. Ang mga infrastruktura sa mga proyektong ito, tulad ng pipelines at icebreaker ships, ay nagdaragdag din sa carbon footprint. Lalo ng problema ang methane. Mas epektibo itong nakakulong ng init kaysa carbon dioxide. Mga 80 beses pa sa loob ng 20 taon. Dahil sa mga emisyon, mas mabilis natutunaw ang yelo sa Arctic na nagdudulot ng mapanganib na siklo. Sa pagkatunaw ng yelo, lumalabas ang mas madilim na tubig dagat na mas nakaka-absorb ng init na nagpapabilis sa pag-init. Bukod sa paglabas ng greenhouse gases, ang mga aktibidad ng Rusya sa Arctic ay nagbabanta rin sa mga hayop at ekolohiya ng rehiyon. Kapag ang mga kumpanya ay nagtayo ng mga oil rig, naglatag ng mga pipeline, at nagbukas ng mga bagong ruta ng pagpapadala, naaabala nila ang tirahan ng mahahalagang hayop sa Arctic. Kabilang dito ang polar bear, Arctic fox, at mga migratoryong ibon. Mas mataas ang panganib ng oil spill sa Arctic. Dahil sa matindi at hindi mahulaan na panahon, magiging napakahirap linisin ang pagtagas ng langis. Ang mga pagtagas na ito ay maaring magdulot ng matinding pangmatagalang pinsala sa buhay dagat at kapaligiran. Ang pagsira sa mga ekosistema sa Arctic ay naglalagay sa panganib sa mga hayop at binabawasan ang kakayahan nitong sumipsip ng carbon. Lalong lumalala ang pagbabago ng klima at epekto sa kalikasan dahil dito. Ang industrial na pagpapalawak sa Arctic ay hindi lang isang usaping pangkapaligiran, kundi isa ring geopolitikal na kasangkapan na ginagamit ng Rusya para palakasin ang impluwensya nito sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga pangunahing ruta ng pagpapadala. Ang Northern Sea Route na dumadaan sa baybay ng Arctic ng Rusya ay nagiging mas madaling daanan dahil sa pagkakatunaw ng yelo sanhi ng climate change. Ang realidad na ito ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa pandaigdigang kalakalan. Nag-aalok ng mas mabilis at direktang ruta sa pagitan ng Europa at Asia. Karaniwan, ang mga kargamentong barko mula Shanghai patungong Rotterdam ay dumadaan sa Suez Canal na tumatagal ng halos 35 araw. Binabawasan ng Northern Sea Route ang biyaheng ito sa 22 araw. Mas mapapaikli ang oras ng paglalakbay ng halos 40% dahil sa mas maikling distansya. Kaakit-akit ang Northern Sea Route sa mga kumpanyang nagdadala ng kargamento dahil sa pagiging episyente nito. Gayunpaman, nag-o-offer din ito sa Russia ng kontrol sa isang mahalagang rutang pangkalakalan. Maaari gamitin ng Russia ang access para maningil ng bayad, mag-regulate ng trapiko, at makaimpluwensya sa pandaigdigang kalakalan. Ang kapangyarihang ito ay nakatutulong sa pagsulong ng mga layuning pampolitika at pang-ekonomiya nito. Upang higit na kontrolin ang Northern Sea Route, malalaki ang ininvest ng Russia sa infrastruktura. Tinitiyak na mapapasimple at mababantayan nito ang trapikong pandagat. Ang network ng mga pantalan at logistics hubs na estratehikong inilagay ay critical sa pagpapanatili ng ruta. Ang Murmansk, pinakamahalagang Arctic na pantalan ng Russia, ay bukas buong taon dahil sa yellow-free nitong daungan, kaya't mahalagang pantalan para sa pagpapadala ng mga kalakal. Ang Sibeta sa Yamal Peninsula ay hub para sa pag-export ng liquefied natural gas, samantalang ang Dudinka ay espesyalista sa pagpapadala ng mga metal at mineral mula sa Norilsk Industrial Region. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa infrastrukturang ito, magkakaroon ng kapangyarihan ang Russia na idikta ang access sa Northern Sea Route, magpatupad ng mga restriksyon, at guluhin ang pandaigdigang supply chain kung kinakailangan. Ang Northern Sea Route ay nag-aalok ng mas matipid na alternatibo sa Suez Canal, ngunit may kaakibat din itong malalaking hamong geopolitikal. Maaaring kontrolin ng Russia ang ruta sa pamamagitan ng pagtaas ng transit fees, pagpapabagal ng mga padala, o pagbawal ng access.
maaari itong makaapekto sa pandaigdigang kalakalan upang mapaboran ang kanilang pampulitikang layunin. Ginagawa rin ng Russia ang Northern Sea Route para palakasin ang kanilang geopolitical na kapangyarihan. Ang Russia ang pangunahing tagapagbantay ng koridorang ito. Sa ganitong paraan, magagawa nitong gipitin ang ibang mga bansa na sumunod sa kanilang interes. Ang mga bansang gumagamit ng Northern Sea Route para sa kalakalan ay maaaring mapilitan ng Russia para sa patuloy na access dito. Habang pinapaigting ng Russia ang kontrol nito sa Arctic, pumapasok na rin ito sa ibang industriya tulad ng pangingisda. Maaari itong magbago sa anyo ng pandaigdigang kalakalan. Ang pagbabago ng klima ay nagpapalambot ng yelo sa Arctic at binubuksan ang bagong lugar para sa pangingisda na sinusubok samantalahin ng Russia. Ang Russia at iba pang mga bansa ay lumagda sa isang kasunduan noong 2000 at 21 upang maprotektahan ang malaking bahagi ng gitnang Arctic Ocean laban sa labis na pangingisda. Pinalalakas ng Russia ang pangingisda sa kanilang eksklusibong zonang ekonomiko. Naging mahalaga ang dagat Chukchi para sa pangingisda ng Russia. Dahil ang mga isda tulad ng polok ay lumilipat pahilaga dahil sa mas maiinit na tubig. Nangangamba ang mga siyentipiko na maaring hindi sustainable ang naturang pangingisda. Kung masyadong maraming isda ang mahuli o patuloy na magbago-bago ang kanilang populasyon, maaaring masira ang marupok na ekosistema ng Arctic. Nais ng Rusya na kontrolin ang mahahalagang yaman at magkaroon ng kalamangan sa mga bansang umaangkat ng pagkaing dagat sa pamamagitan ng pagpapalago ng industriya ng pangingisda sa Arctic. Dagdag sa pangingisda, pinalalakas din ng Rusya ang presensya nito sa Arctic sa pamamagitan ng turismo at scientific research. Hindi lang ito tungkol sa pagkita ng pera, kundi tungkol din sa pagpapakita ng kontrol at pagbabantay sa rehiyon. Ang Kola Peninsula, Franz Joseph Land, at Wrangel Island ay patok na destinasyon para sa mga turista. Nag-aalok sila ng Arctic cruises, panonood ng mga hayop, at pagbisita sa mga lokal na komunidad na nagsisilbing lugar ng pagmamanman. Suportado nila ang Russia sa pagsubaybay ng mga aktibidad at pagkalap ng datos sa lugar. Ang Murmansk at Chukchi Peninsula ay patok din sa mga turista. Mahalagang lokasyon din ang mga ito para sa mga base militar at siyentipiko. Sa pagpapanatili ng malakas na presensya sa lugar, napipigilan ng Russia ang pagkwestiyon ng ibang bansa sa kanilang kontrol dito. Dahil dito, nagagawa ng Russia na mabantayan ng mabuti ang mga yaman at aktibidad sa rehiyon. Ang paghahangad ng Russia ng dominasyon sa Arctic ay hindi lang tungkol sa mga yaman. Planadong hakbang ito para palawakin ang geopolitikal na impluwensya at teritorial na pag-angkin na nagbabanta sa kalayaan at internasyonal na kooperasyon. Ang Arctic ay isang rehiyon ng matinding kompetisyon kung saan ang United States, Canada, Norway at Denmark sa pamamagitan ng Greenland ay nag-uunahan para sa kontrol ng malalawak na yaman at daanan ng tubig. Ang mga alitang ito ay sumusunod sa mga alituntunin ng Arctic Council, isang international na forum na humihikayat ng kooperasyon sa pagitan ng mga estado sa Arctic. May papel din ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Itinatakda nito ang mga patakaran para sa mga hangganan sa dagat at karapatan sa mga yaman. Gayunpaman, agresibong itinutulak ng Rusya ang kanilang mga pag-aangkin, lalo na sa Lomonosov Ridge, isang hanay ng bundok sa ilalim ng dagat na iginigiit nilang ekstensyon ng kanilang continental shelf. Noong 2023, ang Komisyon ng United Nations sa mga hangganan ng continental shelf kinilala ang malaking bahagi ng pag-aangkin ng Rusya na nagbigay rito ng eksklusibong karapatan sa malalaking reserba ng langis, gas at mineral. Ang agresibong pag-angkin ng teritoryo ng Rusya sa Arctic ay bahagi ng estratehiya upang hamunin ang impluwensya ng NATO at United States na nagdaragdag ng tensyon sa geopolitika. Itinuturing ng United States at NATO allies ang Arctic bilang mahalagang rehiyon para sa pandaigdigang seguridad at kalakalan, lalo na't nagbubukas ang mga bagong shipping route gaya ng Northern Sea Route dahil sa pagkatunaw ng yelo. Ang mga base militar at makabagong sistema ng missile na itinatayo ng Rusya sa Arctic, tulad ng ipinapakita sa mapa, ay direktang nagbabanta sa presensya ng NATO sa rehiyon. Ngayon, may mga submarino at icebreaker na pinapagana ng nuclear, ang unang Northern Fleet ng Rusya sa Murmansk. Ang mga kagamitang ito ay kayang mag-operate sa nagyeyelong mga tubig. Ang militarisasyong ito ay hindi lamang para sa depensa. Pinapakita nito na nais ng Russia na kontrolin ang Arctic at hadlangan ang pag-access ng kanluran. Tumugon ang United States sa pamamagitan ng paglakas ng presensya ng militar sa Alaska. Nakikipagtulungan din ito sa Canada at Norway upang bantayan ang mga galaw ng Rusya. Gayunpaman,
Nabago na ng mga aktibidad ng Rusya ang balanse ng kapangyarihan sa Arctic na nagdulot ng tensyon sa lugar. Ngayon, kahit maliit na insidente ay maaaring magdulot ng mas malaking alitan. Bukod sa hamon sa NATO, kilos ng Rusya sa Arctic ay malaking alalahanin. Bumubuo ng komplikasyon ang lumalaking interes ng China sa rehiyon gamit ang Polar Silk Road Initiative na sumasang-ayon sa mga hangarin ng Rusya. Lumilikha ito ng autoritaryang alyansa na nagbabanta sa pandaigdigang demokrasya. Ang Polar Silk Road ng China ay bahagi ng mas malawak na Belt and Road Initiative sa buong mundo. Layunin ng proyektong ito na lumikha ng mga bagong ruta ng pagpapadala at tuklasin ang mga yaman sa Arctic. Namumuhunan na ang China sa mga proyektong enerhiya ng Rusya sa Arctic tulad ng Amal Liquefied Natural Gas Facility. Interesado ang bansa na makuha ang mas malalaking supply ng langis, gas, at mga bihirang mineral sa Arctic. Kahit hindi Arctic na bansa, tinawag ng China ang sarili bilang isang near-Arctic na kapangyarihan. Nais ng China na makialam sa mga pulisisiya sa Arctic bilang tagamasid sa Arctic Council na tumatalakay sa mga isyu sa rehiyon. Nakakabahala sa mga demokratikong bansa ang alyansa ng Rusya at China. Isinasama nito ang mga layunin ng Rusya sa teritoryo at lakas ng China sa ekonomiya at teknolohiya. Sama-sama, bumubuo sila ng sistema na maaaring hamunin ang mga international na patakaran at organisasyon. Habang pinapalakas ng Rusya at China ang kanilang pagtutulungan sa Arctic, ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay hindi lang nakatuon sa ekonomikong pakinabang, kundi nagdudulot din ng malalaking alalahanin sa seguridad, lalo na sa Rusya na itinuturing ang rehiyon bilang mahalaga sa pambansang depensa nito. Ang rehiyon ay nagsisilbing mahalagang buffer zone na nagpoprotekta laban sa mga posibleng banta mula sa NATO at iba pang kalaban. Sa pagkontrol ng hilagang hangganan, nagkakaroon ng kakayahan ang Rusya na bantayan at pamahalaan ang pagpasok sa lugar. Nagbibigay ito sa Rusya ng estratehikong bentahe sa pagpapakita ng lakas at impluensya sa mga karatig bansa. Mabilis na umuusad ang Rusya sa rehiyon na may layuning kontrolin ito bago pa man ang iba. Ang militar ng Russia ay nagtayo ng modernong base na mas malapit sa Alaska, United States kaysa sa Moscow. Nagtayo ang Rusya ng malakas na presensyang militar sa buong Arctic, kabilang ang mga modernong airbase at paliparan para mapanatili ang kanilang posisyon sa rehiyon. Isang halimbawa nito ay ang base ng Nagoskoy sa Franz Joseph Land at ang paliparan ng Temp sa Katoni Island. Nilagyan ang mga pasilidad na ito ng makabagong radar system, depensa laban sa mga misil, at mga runway para sa mabibigat na eroplanong militar. Ang complex na ito ay inangkop para sa mas matitinding kondisyon ng panahon sa Arctic, gumagana kahit sa P50 Ang infrastruktura ng Russia sa Arctic ay tumutulong dito na masusing mabantayan ang rehiyon. Mabilis itong makakatugon sa mga banta at makokontrol ang mahahalagang ruta sa dagat tulad ng Northern Sea Route. Idinedeklara ng Russia ang kapangyarihan nito sa Arctic sa pamamagitan ng paggawa nito bilang isang mahigpit na binabantayang lugar na nagpoprotekta rin sa teritoryo nito. Nanganganib ang kaligtasan ng mga kalapit na bansa. Bahagi ng plano ng Russia sa Arctic ang paggamit ng mga nuklear na sandata bilang depensa laban sa mga pag-atake. Maraming sandatang nuclear ng Russia ang matatagpuan sa Arctic, kabilang ang mga submarine-launched ballistic missile na maaaring ilunsad mula sa mga submarino. Inaasahan ng Russia ang kanilang kapangyarihang nuclear upang ipagtanggol ang sarili at takutin ang ibang bansa. Ang Northern Fleet na nakabase sa Murmansk ang nagpapatakbo ng mga pinakamodernong nuclear na submarino ng Russia. Ang mga submarinong Boray-class vessels na ito ay may dalang Bulava Intercontinental Ballistic Missiles o ICBMs. Patrolya sila sa Barents Sea, nagtatago sa ilalim ng yelong Arctic kung saan mahirap matagpuan. Ang lokasyon ng Arctic ay nagbibigay ng estratehikong kalamangan sa Rusya. Ang mga misil na inilunsad dito ay maaaring umabot sa hilagang Amerika at Europa gamit ang mas maikling rutang, dumadaan sa ibabaw ng North Pole. Ibig sabihin nito, maaaring magsagawa ng mabilis at halos walang babalang pag-atake ang Rusya. Dagdag sa mga misil ng submarino, naglagay din ang Rusya ng mga hypersonic na Kinzhal missile sa mga Mikoyan Gurevich, 31 fighter jet sa Arctic. Ang mga misilang ito ay dinisenyo para maglakbay ng mahigit 10 beses ang bilis ng tunog at makalusot sa makabagong sistema ng depensa. Sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga sandatang nuclear sa Arctic, pinoprotektahan ng Rusya ang sarili nito at nagpapadala ng malinaw na mensahe sa NATO at iba pang posibleng kalaban. Ang paghamon sa kontrol ng Rusya sa rehiyon ay maaaring magdulot ng mas malawak na labanan. Sinusuportahan ng Rusya ang estratehikong layunin nito sa Arctic sa pamamagitan ng pamumuhunan sa modernisasyon at pagpapalawak ng mga base militar nito,
kaya't naging matibay na lugar ang rehiyon na nagbabanta sa pandaigdigang kalayaan at seguridad. Nakatuon ang estratehiya sa modernisasyon at pagpapalawak ng mga pangunahing base militar bilang sentro ng pagmamanman, depensa at pagpapakita ng lakas. Ang mga base tulad ng Nagoskoye, Temp at Severomos ay na-upgrade na. Ngayon, mga high-tech na pasilidad na sila na kayang suportahan ang mga operasyon buong taon, kahit sa matitinding kondisyon sa Arctic. Ang Nagoskoye, na matatagpuan sa Franz Joseph Land, ang pinakahilagang base militar ng Russia at may kakaibang pasilidad na hugis at sulok na dinisenyo para kayanin ang matinding lamig. Naririto ang mga radar system, air defense unit, runway para sa fighter jet at transport plane. Dahil dito, mahalagang lugar ito para sa pagmamanman ng kalangitan sa Arctic. Na-update na rin ang Temp Air Base sa Kotelny Island. Ngayon, kaya na nito ang mabibigat na transport plane at advanced fighter jet. Ang Severomos, punong tanggapan ng hilagang fleet ng Russia, ay pinahusay ang kanilang mga pasilidad ng hukbong dagat. Kabilang dito ang mga bagong dock para sa submarino at pantalan para sa surface ship. Pinagtitibay ng mga base na ito ang depensa ng Russia at nagpapakita ng kanilang lakas sa Arctic. Itinatakot nila ang mga karatig bansa at hinahamon ang presensya ng NATO sa rehiyon. Bukod sa pag-upgrade ng kanilang mga base militar, nagdala rin ang Russia ng mas advanced na mga sandata upang palakasin ang kanilang kontrol sa Arctic. Ang S-400 missile system, isa sa pinaka-advanced na air defense system sa mundo, ay naitayo na sa ilang base militar sa Arctic. Ang sistemang ito ay kayang harangin ang eroplano, drone, at ballistic missile na nagbibigay sa Russia ng matibay na panangga laban sa mga banta. Kasabay ng S-400, naglagay din ang Russia ng mga Bastion Coastal Defense System. Ang mga sistemang ito ay tumatarget sa mga barko at nagpoprotekta sa Arctic baybayin ng Russia laban sa hukbong dagat na paglusob. Naglagay din ng mga radar installation sa rehiyon para magbigay ng maagang babala sa mga paparating na banta. Habang ang mga underwater surveillance system ay nagmamanman sa aktibidad ng mga submarino sa Arctic waters. Maaaring subaybayan ng Russia ang mga operasyon ng NATO sa aktual na oras gamit ang mga sistemang ito. Nililikha nito ang isang patong-patong na depensang network na nagpapahirap sa Arctic para sa mga kalaban. Bukod sa makabagong sandata at depensa, pinatatatag pa ng Russia ang dominasyon nito sa Arctic gamit ang pinaka-advanced na teknolohiya ng icebreaker. Tinitiyak nito ang buong taong access sa rehiyon. Ang Russia ay may pinakamalaking fleet ng icebreakers sa mundo, kabilang ang mga nuclear-powered na barkong Arktika at Sabir. Mahalaga ang mga icebreaker na ito hindi lang para sa sibilyang pagpapadala ng kalakal, kundi sumusuporta rin sila sa mga militar at ekonomikong gawain ng Russia sa Arctic. Ang Arktika ang pinakamakapangyarihang icebreaker na nagawa kailanman, na kayang basagin ang yelo na hanggang 3 metro ang kapal. Dahil sa kakayahang ito, nagagawa ng Russia na panatilihing bukas ang mga daanan ng barko sa Arctic buong taon. Nito'y tinitiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng langis, gas, at mineral sa mga pandaigdigang pamilihan. Nakakatulong din ang mga icebreakers sa mga operasyong militar. Nag-e-escort sila ng mga barkong pandigma, nagdadala ng mga tropa at kagamitan, at nagsisilbing plataporma para sa mga makabagong sandata. Ang icebreaker fleet ng Russia ay nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe laban sa ibang mga bansa sa Arctic na walang ganitong kakayahan. Sa pagpapanatili ng teknolohiyang ito, madaling makakagalaw ang Russia sa Arctic kahit sa mahihirap na buwan ng taglamig. Habang mahalaga ang teknolohiya ng icebreaker ng Russia para sa pagkuha ng mga yaman sa Arctic, malaki rin ang papel nito sa pagpapalawak ng impluwensyang militar nila sa rehiyon. Isa rin itong paraan para palakasin ng Rusya ang kanilang kapangyarihang militar sa rehiyon ng Arctic. Mapanganib ang ganitong pagpapalakas ng militar. Pinapayagan nito ang Rusya na gipitin ang mga karatig bansa at hamunin ang presensya ng NATO. Nakakayanan din nitong kontrolin ang mahahalagang ruta ng pagpapadala at mga likas na yaman. Nais ng Rusya na gawing mahigpit na binabantayang lugar ang Arctic upang mailipat ang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan pabor sa kanila. Ito ay nagdudulot ng tensyon na maaring magpalala sa maliliit na alitan. Habang umiinit ang Arctic, nagiging mas mahalaga ito bilang pangunahing focus na lugar. Ang pagpapalakas ng militar ng Rusya sa Arctic
ay sinabayan ng sunod-sunod na malalaking pagsasanay at ehersisyo na layuning ipakita ang lumalawak nitong kakayahan sa rehiyon. Ang mga pagsasanay gaya ng UMCA 2000 at 21 ay hindi lang ordinaryong operasyon ng pagsasanay. Ito ay mga estratehikong kasangkapan para magpakita ng kapangyarihan, panakot sa mga demokratikong bansa at dominasyon sa Arctic. Ang pagsasanay na UMCA 2000 at 21 noong Marso 2000 at 21 ay nagpakita ng kakayahan ng Rusya na mag-operate sa matindi at mapanganib na kapaligiran ng Arctic. Ang pagsasanay ay kombinasyon ng mga nuclear submarine, fighter jet at tropang panlupa na nagtutulungan para magsimula ng mga senaryo ng labanan. 3 nuclear submarine ang bumasag sa makapal na yelo ng Arctic malapit sa North Pole, lumitaw sa ibabaw ng yelo na magkakalapit lang ng 300 metro. Nagpakita ito ng advanced na teknolohiya ng submarine ng Rusya at kakayahan nitong magmaniobra sa isa sa pinakamapanganib na kapaligiran sa mundo. 2 Mikoyan Gurevich, 31 fighter jet ang sumuporta sa mga submarine. Nagpakita sila ng lakas at nagsilbing proteksyon habang nagsasagawa ng pagsasanay militar ang mga sundalo sa Franz Joseph Land. Sa isang pagsasanay, nagpakawala ng torpedo ang Russian submarine. Nagpapakita ng kahandaan nilang gamitin ang puwersa sa Arctic. Ang ehersisyong UMKA na nangangahulugang polar bear sa wikang Chukchi ng Siberia ang itinawag dito. Ang pangalang ito ay sumasagisag sa layunin ng Russia na angkinin ng Arctic katulad ng polar bear na nangingibabaw sa malamig nitong tirahan. Ang ehersisyong militar ay hindi lamang pagpapakita ng teknikal na kakayahan. Ginagawa ito ng Russia para palakasin ang pag-angkin nito sa Arctic region. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mataas na antas na pagsasanay na ito, ipinadala ng Russia ang malinaw na mensahe sa ibang mga bansa. Handa itong ipagtanggol ang interes nito sa Arctic kahit magdulot ng tensyon sa mga demokratikong bansa. Bilang pagpapatuloy ng UMCA 2000 at 21, ipinakita ng Russia ang lakas ng militar nito sa pamamagitan ng Vostok 2000 at 22 exercise mula Setyembre 1 hanggang 7, 2022. Isa ito sa pinakamalaking pagsasanay militar ng Russia kamakailan na nilahukan ng 50,000 dagdag sundalo, 5,000 piraso ng kagamitang militar, 100 at 40 eroplano at 60 barkong pandigma. Bagaman isinagawa ang ehersisyo sa silangang military district ng Russia na kinabibilangan ng Siberia at Far East, malaki ang naging epekto nito sa rehiyon ng Arctic. Nilahukan ng mga tropa mula sa China, India, Belarus at Mongolia ang ehersisyo. Ipinakita nito ang kakayahan ng Russia na makipagtulungan sa mga kaalyado sa operasyong militar. Saklaw ng mga ehersisyong militar ang iba't ibang senaryo ng labanan na nakatuon sa mga estratehiyang depensibo at opensibo. Ipinakita rin nila ang epektibong pagtutulong ng iba't ibang puwersa militar. Ipinamalas ng Rusya ang kanilang kakayahang militar sa Vostok 2000 at 22 at binigyang diin ang lumalaking kahalagahan ng rehiyong Arctic na umaakit ng pansin mula sa China at India. Hindi lang pinalalakas ng Rusya ang militar, kundi bumubuo rin ng alyansa para suportahan ang kanilang layunin sa rehiyon. Mahalaga ang timing ng Vostok 2000 at 22 dahil naganap ito sa gitna ng labanan sa Ukraine. Nagdulot ito ng pangamba na ginagamit ng Rusya ang ehersisyo para ipakita ang kanilang lakas militar. Nangyayari ito sa parehong Asia-Pacific at Arctic kung saan pinalalakas ng Rusya ang kanilang presensyang militar. Ang malaking ehersisyong ito ay nagpapakita na kayang ipakita ng Rusya ang kanilang lakas militar sa maraming lugar ng sabay-sabay. Ipinakita ng Vostok 2000 at 22 ang lakas militar ng Rusya at nagbigay ng pahiwatig ng mas malalim na estratehiya nito. Hindi tungkol sa kahandaan ang mga ehersisyong ito, kundi layunin nitong manakot at ipakita ang kontrol. Naging tanyag sa mga media ng Rusya ang ehersisyong UMKA 2000 at 21. Ipinakita nito ang mga kahangahangang kuha ng mga submarinong bumabasag sa yelo at mga fighter jet na lumilipad sa ibabaw ng nagyayelong lupa. Ang kamamuang, ang ganitong mensahe ay tumutulong ilarawan ang Rusya bilang isang malakas at matibay na bansa na kayang harapin ang mga matinding pagsubok. Nagbabala rin ito sa ibang bansa na huwag hadlangan ang mga plano ng Rusya sa rehiyong Arctic. Layunin ng Vostok 2000 at 22 na ipakita ang kakayahan ng Rusya na manguna sa mga ehersisyong militar kasama ang ibang mga bansa. Nakakatulong ito upang patatagin ang kapangyarihan nito sa rehiyon. Ipinapakita ng Rusya ang matibay nitong alyansa sa pamamagitan ng pagsama ng mga bansang tulad ng China at India.
Dahil dito, mas nagiging mahirap para sa mga demokratikong bansa na kontrahin ang impluwensya nito. Sa paglalagay ng Arctic bilang pundasyon ng estratehiya nito, nagpapadala ang Rusya ng malinaw na mensahe. Handa itong gumamit ng puwersa militar para masiguro ang pagdomina sa rehiyong kinakatalo. Mukhang seryosong banta ito sa kalayaan at katatagan sa lugar. Ang mga kilos ng Rusya ay sumisira sa kooperasyon at mapayapang pamumuhay. Ang Arctic, na dati itinuturing na malayo at walang laman, ay ngayon sentro na ng international na tensyon, kung saan ang Rusya ang nangunguna sa pagpapalakas ng militar. Ang malalaking ehersisyo nito ay hindi lang para magpakita ng lakas, kundi para ipakita ang kontrol at takutin ang sinumang tutol. Habang pinalalawak ng Rusya ang presensya ng militar nito sa Arctic, kailangang manatiling mulat ang mundo sa banta na dulot nito sa pandaigdigang seguridad.